Pisces, welcome sa iyong month of May reading. Tingnan natin ano tong energy surrounding you, yung mga posibleng mangyari or paparating. Maraming salamat Pisces sa iyong support. And if you are new here, don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding reading services, dumiretso ka sa aking official FB page. Doon po kayo mag-send ng private message kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Mag-ingat sa mga scammers, yung mga kumukopya ng page ko. Huwag po kayo magpapabiktima doon sa mga nagme-message request, nagsisend ng messages na nag-offer ng mga kung ano-ano, nangihingi ng kung ano-ano. Red flag, hindi po ako yun. Yun po yung impostor na gumagaya ng page ko. Kaya wag po kayo magpapascam sa mga ganun. No, block nyo po yung mga ganun. Make sure na pina-follow po ninyo yung official na page ko lang. Merong daga. Ayan, may nakakuha ng daga. Kanina rin. Barko. Anchor. Uy, malakas energy dito ng sailor. O, sino ba dyan yung mga palaging nagtatravel sa water or sa nagtatrabaho sa cruise ship, sa barko, seaman, seawoman. Marami ring tubig, ang ibig sabihin nito, yung overall emotional state mo, Pisces. Yung mga na-feel mo, emotions, no? Or may kinalaman sa relationships, yan, romantic man yan, family or friendships. Meron dito yung malakas yung energy ng kung ano yung mga nararamdaman mo and yung mga connections mo. So, mag-ingat ka sa mouse, Pisces, kasi pwedeng magdala sa iyo ng problem yan. Mag-ingat ka about your health, kasi may disease na binabanggit. Itong mouse na to, maraming pwedeng bigay sa iyo problema. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwede kang magkaroon ng stress, pwedeng may mawawala sa iyo, like mananakawan ka, etc. Ayan. Kumbaga, yung mga mouse na yan, iwasan. Hindi yung literal na dagayan, guys, ha. Sinasabi, yung mouse card. No? So, yan. Pwedeng may mga, dito, may mga disasters, dala-dala ng mouse card. Sabihin na natin, mga sakit ng ulo, problema, hassles, delays, problems. No? O yan, pwedeng iba dito, baka ma-delay yung lakad ninyo dahil sa mouse card. No? So, may biyahe. Pwedeng long distance travel ito. Hindi ko alam, pero parang, yung iba dito parang may pinagdadaanan kayo. Oo, possible na pinagdadaanan. Mag-ingat din kayo dun sa mga taong pwedeng naninira sa inyo, ha? Yan. Okay, so iba may kinalaman sa work, yung pagta-travel ninyo, yung iba naman may kinalaman sa work yung mga naninira sa inyo. So may mga bagay dito na parang parang worthy investment, something na pangmatagalan na. Okay, overall nakikita ko there is a sign ng stability. Stability pagdating sa career mo or sa relationship, sa negosyo mo. Ibig sabihin pagiging consistent, stable, magtatagal, sabihin na natin. No? May long lasting effect kasi ang anchor. So, kung career mo pinag-uusapan dyan, maganda. Kasi ibig sabihin, magtatagal ka dyan sa company na yan, magiging matatag yung position mo or yung negosyo mo. Or kung relationship yung pinag-uusapan, so ibig sabihin, pang matagalan ito, itong relationship na ito. Okay? Kung merong daga dito, pwedeng may naninira, meron ding mga tao na loyal sa'yo, mga kaibigan mo, mga pwedeng tumulong sa iyo, mapagkakatiwalaan mo. Mouse, opposite, hindi mo pagkakatiwalaan. Patraidor nga, patalikod nga kung bumire. Pwedeng sinisiraan ka. No?
Okay, merong dog energy which is yung loyalty, friendship, support, and yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Okay, pwedeng this is you, pwedeng commitment yan, pagiging loyal mo sa trabaho mo, pagiging loyal mo sa relationship mo, or vice versa, pagiging loyal ng person mo sa'yo. Merong energy ng obedience. So, nakikita ko dito is pagiging committed, masunurin, loyal. Kung tao yung pinag-uusapan natin, yan yung qualities niya. Ikaw man yan o yung person involved sa'yo. Maasahan mo yan, mapagkakatiwalaan mo yan, makakaasa ka na hindi ka iiwan yan. No? Iyan. Through thick and thin, nandyan yung person na yan. Jowa man yan o hindi. Kung sino man yan tinutukoy niyan. Ikaw man yan o yung person na kakonect mo. Tingnan naman natin pagdating sa yung relationship, Pisces. May insecurities dito or may kinalaman sa confidence, self-worth. Wow! So, yung iba meron yung mga single take note. Pwedeng may makatanggap kayo ng proposal o panliligaw. Pwedeng iba dito magkakaroon ng commitment. Pagpasok sa relationship, ang problema mo dito, pwedeng itong person na to, player. Yan, may player energy. So, bago ka pumasok sa commitment, make sure na talagang itong person na to, sa tingin mo ba, kilala mo na ba yan? Pero kasi marami rin kasing iba na pumapasok lang basta-basta sa relationship Parang isip nila, dun ko malalaman kung talagang mag-work ba tong relationship na to, okay ba tong person na to, pero depende yan. Okay, pero ang nakikita ko nga dito is commitment. So, yung iba dito parang nakakaramdam kayo ng insecurity, may insecurity card. So, yung mga may karelasyon na dito, pwedeng iba yan naman ang problema ninyo. No? Nakaka-feel kayo sa sarili ninyo ng insecurity. O yung ibang single naman dito, pwedeng wala kayong confidence. O, ayan. Paano ka sasagutin yan kung hindi ka magtatapat, natutorpe ka? Or paano ma-attract sa'yo yung person na yan kung nakikita niya na hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo? Ayan. So, may mga insecurity problems, whether you have a relationship or single ka, may mga ganyan. Okay, some of you na sa isang relationship kayo na hindi kayo mapakali, wala kayong peace of mind. Kasi nga, itong person ninyo ay pasaway. Pwedeng babaero, lalakero. Okay, player player itong person mo. Kaya tuloy ikaw, you are left insecured. Every time nag-iisip ka na lang, wala ka ng peace of mind na baka may ginagawa na namang kabalbalan tong person mo. Diba parang nakakapagod yung ganyang klaseng relationship? In the first place, kung talagang sa'yo yung person na yan, hindi ka dapat ma-insecure, hindi mo dapat i-defend pa yung person mo. Kasi sa'yo yun Kung talagang sa'yo yun, dapat hindi siya nagpapaagaw, hindi dapat siya flirt, hindi dapat siya pasaway. Kaso mukhang ganyan yung energies mo. Kaya nga yan, wala kang peace of mind. Okay?
May mga sablay dito ngayong May ha, may mga plans na hindi mga ginawa mo na pwedeng hindi mag-work out. Sabihin na natin may mga sablay na plano, may mga gagawin ka na pwedeng hindi successful or hindi matupad yung mga plans, no? Sabihin na natin ganyan, may energy ng ganyan. Pero ang maganda naman dito, if you are suffering, kung nasaktan ka man, Pisces, ano man yung naramdaman mong ganyan, mukhang magkakaroon na ng recovery period with the Three of Swords. Yung iba, ito na yung time na na matatanggap nyo na ito kahit gaano kasakit pa yan nangyari na yan. No, ibig sabihin ito ay pagiging strong, naharapin yung mahirap na sitwasyon, na finally, hindi ganun kadali, pero na-survive mo, nakayanan mong tanggapin, nakayanan mong harapin lahat yung masakit na yan. So, maganda, no? Some of you, hindi kayo masyadong some of you parang nawawalan kayo ng focus. Importante focus, ayan, Eight of Pentacles. Parang wala kayo, hindi centered yung energies ninyo, distracted kayo. No, parang hindi kayo focus doon sa mga dapat ninyong bigyan ng attention or focus. Scattered brain, scattered energy, walang focus, walang direction. Equals alam mo na. Pag wala kang focus, wala kang direction, possible na wala kang ma-achieve na matino, unsuccessful yung bunga. Kasi nga hindi ka focused eh. Hindi ko alam kung maraming distractions yan, no? Ikaw lang ba ito? No? Nagkaka-problema ka? So, may withdrawal with the Hermit card. Ibig sabihin is, i-detach mo yung sarili mo from someone or something. No? Parang, naghahanap ka ng gusto mo na ng peace of mind, Pisces. Matagal mo ng problema to. Pwedeng sa person mo. Kaya siguro yan, pwedeng ikaw yan na magiging single ka or i-detach mo kung hindi man jowa-jowaan yung pinag-uusapan dito ni Hermit. Ibig sabihin, i-detach mo yung sarili mo, Pisces. Ikaw yung ewan ko, meron kang something dito na gusto mong matuklasan. Naghahanap ka ng kaliwanagan ng kasagutan dito. Ikaw, hindi ko alam kung may iniwasan ka ba or gusto mo lang mapag-isa. No? Ito ay period ng pagiging solo, mag-isa. Or inilalayo mo yung sarili mo, pwedeng ganun, no? Tingnan na natin yung closing messages mo, Pisces. Unang-una, you have Capricorn energy. Your hard work is paying off daw. So, kung ano man yung mga ginawa mo in the past, Pisces, nakikita ko dito, ngayong May, aanihin mo yung mga rewards ng ginawa mo in the past. Pero yun na, may tendency ka nawawalan ka ng focus dito sa sa 8 of Pentacles, no? Meron ka ring Sagittarius energy dito. Luck is on your side. So, meron mang mga hindi maging successful dito, yung binabanggit ko sa iyo, yung mga plans na hindi mag-work. Pero nakikita ko na meron ding ibang sitwasyon kung saan ikaw ay magiging maswerte ngayong May. O, di ba? Balance lang 'yan. Believe in the impossible. Ayan. Pisces. Kailangan maging positive.
Kasi walang imposible ngayong may ibig sabihin possible na ma-accomplish mo yung hindi mo ine-expect. Possible na matanggap mo yung hindi mo ine-expect. Possible na mangyari kahit na inakala mo imposible. So, just be positive and believe in the impossible. Take care and God bless, Pisces.